rin natin para maunawa natin ang kwento, no? In Luke 15 verse 11. Tayo tumayo sa mga kapatid. Binabati natin ang mga kasama natin sa live stream ngayon sa bawat tahanan. Praise God sa inyo. Amen. Ang sabi ng verse 11, basahin po natin ang salita ng Diyos. This is the very word of God. Ang sabi ng verse 11, sabay-sabay nating basahin. And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him to his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with husk, and swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will rise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he yet is great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in the sight, and no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put in on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. They began to be merry. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, thank you for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, give us wisdom, give us power, guidance. Holy Spirit, I need your power. Lend me your power today. Whatever we accomplish today, O God, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way. Send your revival from heaven today, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake the word. And forgive our sins, O God. And cleanse our heart, and make us worthy today, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon. Ano? Ang title ng mensahe natin ngayon, Family Fade Away. Family fade away. Amen? Iwan kung tama. Basta ginanyan ko lang para mabilis maunawaan. Oo. Wala nang mga ano dyan. Family fade away. Oo. Yan, alam nyo na yan ang idea, no? Family fade away. Ang pamilya na mawala sa presensya ng Diyos. Amen? Yan po ang nakakalungkot na pamilya, na sila po, ang pamilya, ay ma-fade away. Oo. Mabura na sila, ano, sa Panginoon. Amen. So, the prodigal son, look at the prodigal son. No, the parable of the prodigal son, ang talinhaga ng isang, tawag natin dito, ay isang alibughang anak. Amen, alibughang anak. No? Hindi naman natin maintindihan kung ano ang alibughang anak, no? Pero alam naman natin 'yan, no? This is the familiar story, the parable of the prodigal son, no? Alam mo ba ang parable ay talinhaga sa Tagalog? Ang ibig sabihin ay yan po ay mga makalupang pangyayari na may makalangit na kahulugan. Ito po sa English na tawag parable
the same word is called simile. Simile. Oo. Meron siyang kasing katulad. Oo, kasing katulad. Kaya nga, mga kapatid, ang parable ay pwede ito mangyari sa atin. Kasi mayroong kasing kahulugan, similar sa ating buhay, mga kapatid. Pwede natin ma-apply ito sa ating mga buhay. At pwede rin ito mangyari sa ating buhay ngayon. Amen. This parable, mga kapatid. Oo. Kaya ang parable ay, tinatawag itong parable kasi binabanggit doon ng word na the certain man. Ibig certain man, walang pangalan. Walang pangalan. Pag sinabing parable, walang tinutukoy na pangalan. Bakit? Kasi pwede ikaw dyan ang ilagay mong pangalan, a certain man. A certain, yung pangalan mo ilagay mo dyan. Pwede ikaw maging ganyan. Yan, the parable of a certain man. Man. Pag sinabing man, sa English, tawag yan ay common noun. Common name. Ano sa Tagalog yan? Yung common name. Pambalana. Yan po. Nalala ko sa subject naming Pilipino. Kasi nung panahong na yan, present ako. Yung mga absent ako, wala na. Pantangi, ibig sabihin proper noun. May tinutukoy na pangalan. Kaya marami nagsasabi na ang Luke 16, the rich man died, he lifted up his eyes in torment and hell. Hindi po yan parable. That is the true story of the Lord Jesus Christ. Totoo po yan nangyayari. Yan kapatid. Ang kwento dyan ng ating Panginoon Kristo because it was written and read. Amen. Ganon ang salita ng Diyos. Pag it is written and read, yan mismo ay diretso sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ay nagsasalita. Pag kulay pula. Pag kulay blue naman, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang nanggaling ang salita ng Diyos. Pag kulay black, galing pa rin yan sa salita ng Diyos. Kaya yun mga kapatid, lahat ng salita ng Diyos, dito nating nababasa, yan po ay inspired word of God. Amen. Kaya totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga sa isang Luke 16, that is not a parable. Maraming mga pastors dyan, sabi nila, that is parable only. That is the true story of the Lord Jesus Christ because there is a certain name. Ang rich man lang ang walang pangalan. Bakit? Hindi importante yung pangalan niya. Kasi hindi naman sa ligtas. Pero si Lazaro, nandoon ang kanyang pangalan. Bakit? Si Lazaro ay may pangalan. Pag ikaw ay ligtas, kapatid, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Rejoice because your name is written down in heaven. In Luke chapter 20, verse 10. Amen. Kaya yun mga kapatid, no? Kaya nga tinatawag yan, ang Luke 16, ay yan po ay totoong kawinto. Pero dito po sa prodigal son, this is the parable of the Lord Jesus Christ, the prodigal son. Ano ba yung prodigal son? Stow away son. Yan, alam nyo na siguro yan. Stow away son. Ang anak na nag-stow away. Anong bang stow away? Naglayas. Ang anak na naglayas. Layason. Yalayason. Kaya mayroong mga nag-a-apply. Layason. Kasi puro layas yan. Di ba nag-a-apply na kayo layason? Kasi wala sa opisina, lagi sa labas. Kaya liaison office. Ito po, layas na anak, prodigal son. Naglayas sa kanyang ama. Yan po ang nangyayari. Sa prodigal son. Amen? Ito po ang kwento ay gusto ko po i-connect sa family. Amen? Sa pamilya na naglayas sa Panginoon, umalis sa presensya ng Diyos. Ang isang pamilya na umalis sa presensya ng Diyos. Look at that, kapatid. Imagine ng isang pamilya umalis, lumayas sa Panginoon. Amen? Oo. Isip mo, pamilya, aalis ka sa Panginoon. Sino po ang lugi, mga kapatid? The prodigal son, umalis doon sa kanyang ama. Sino lugi? Lugi, mga kapatid. Lugi lahat. Wala po siyang kita. Lugi. Kaya ang mga kapatid, ang pamilya, na umalis ka sa Panginoon, umalis ka sa kalooban ng Diyos, your family will fade away. Yan po ang mangyayari sa atin. Amen. Makita natin ang kalalabasan, kapatid.
ng isang pamilya naglayas sa Panginoon. Oo. Umalis sa presensya ng Diyos. Think about that. Na namumuhay ka, ang iyong pamilya, kasamang iyong pamilya, na wala ang presensya ng Diyos. Amen. It's a very dangerous decision na gagawin ng isang pamilya na umalis ka sa presensya, kalooban ng Diyos. Amen. Dito po, no? Makita natin sa verse 11, ano? Paliwanagin natin kasi English kanina ang binasa. Maganda, Tagalog pa natin. Ang sabi dito sa verse 11, sinabi ni Jesus na may isang lalaki na may 2 anak. Oo. May 2 anak ito. At ang sabi ni Bunso, Ama, ibigay mo na ang aking mamanahin. No, di ba? Ganyan ang mga bunso. Naghahanap, kinukuha niya kagad ang kanilang mga mana. No. Kaya ibigay mo na sa akin ang lahat na ang aking mamanahin. At makita natin ang kasunod. Mabait ang tatay. Yung bait ng tatay. Amen? Kaya mahirap din talaga ang tatay mabait. Amen. Kailangan ang tatay matapang para ang anak mabait. Ang nangyari dito, ang tatay mabait. Kaya, ang si Bunso, abusado. Iyan po, maraming mga anak ngayon, abusado sa tatay. No? That is prodigal son. Amen. Hindi pa tayo nagpipreach. Nagbabasa pa lang tayo ng Bible, mga kapatid. Ang sabi niya, ibigay mo sa akin ang aking mga ari-arian na, aking mamanahin. Binigay naman ni tatay kasi si tatay mabait. Hindi matiis ng tatay si anak. Umiiyak si anak, si Bunso, pinagbigyan. Sige. Binigay. Makita rin sa ating binasa. Binigay sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Mana. Sipin mo yan, kapatid. Ang mana, binibigay lang yan pagpatay na ang tatay. Ito, buhay pa si tatay, kinukuha ng mana. Ibig sabihin, tay, dapat mamatay ka na para yung mana namin, makuha na namin. Gusto mo na sa tatay mong mamatay. Amen? Maraming anak na ganyan. Gusto yung tatay expire na kaagad. Kahit nga walang manahin, gusto pa rin ng tatay, ma-expire na eh. Amen? Ganun pa nga, kapatid, yung patakaran ng pagkuha ng mana. Oo. Gagawa pa yan ng last will and testament, isulat niya na ito mga ganito, doon yan. Yan na sa'yo, yan sa'yo. Ikaw, kasi paborito kita, ito yung malapad sa'yo. Ikaw, nakakainis ka, ito, kapiraso lang sa'yo. Mga ganyan ba, mga kapatid? So, makita natin, anong nangyari? Yan. Binigay sa kanya ang makanyang mga ari-arian. In verse 13, makita natin in verse 13. And not many days after, the younger gathered all together. Amen? Pagkalipas ng mga ilang araw, yun po, naibigay na sa kanya ari-arian at kanyang ibininta. Sabi ng Biblia kanyang ibininta. Gathered all together. Amen. Bininta niya lahat yan, kapatid, ang kanyang mga mana, bahay, lupa, sasakyan, mga kabayo, ano pa yan, kapatid. Bininta lahat, kapatid. At nilustay ang lahat ng kanyang pera. At ginastos niya sa walang kabuluhan. No? Di tamang paggastos, kapatid. Bili dito, bili doon, kasi maraming pera, maraming kaibigan na pasok doon, labas doon. Yan ang ginawa niya, mga kapatid. Inubos niyang lahat, kapatid, sabi ng Biblia. Sipin mo yan. Wala man lang siyang savings. Amen. Kaya mahalaga sa atin yung may savings kayo. Kaya lagi naturo ko sa leadership, sa mentoring, kailangan mayroon kayong savings, kahit konti lang, at mayroon kayong mga sinking fund, kapatid. Mahalaga po ang savings kasi pag dumating dito, sa panahon na ito, dumating sa prodigal son, ang tagutom, dumating ang pandemic, walang savings. Kaya nangyayari yan, kapatid. Kaya walang ayuda sa lugar. Walang nagbibigay ng ayuda. Hindi katulad ngayon, nandyan si mayor, nandyan si congressman mag-ayuda. Doon, wala. Hindi po naranasan ng isang prodigal son. Ay wala siyang savings pa, wala pa siyang sinking fund, wala siyang emergency fund. Yan ang sinking fund natin, yan ang emergency fund. Pag wala kang trabaho, maubos yung pera mo, mayroon kang sinking fund, kapatid. Emergency fund ang tawag.
Tinuturo natin yan palagi. Dito yan sa Biblia. So in verse 15, makita natin, in verse 15, makita natin ang verse 15, and he went to join himself to citizen of that far country. Napilitan po siya na mag-apply ng trabaho. Doon. Sa mga citizen, nakiusap na siya, join, namasukan, nag-apply siya doon ng trabaho sa lugar na kanyang pinuntahan. Amen. Ay, ang lugar na kanyang pinuntahan ay lugar pala ito ng maraming piggery at nag-apply siya doon sa piggery. Kasi hindi naman siya nag-aral, kapatid. Hindi siya nakapag-aral ng college o wala siyang ma-applyan, kapatid. Kaya doon na lang siya. Alam mo ba, ang itong trabaho ay pinakamababang trabaho? Ito ay trabaho na walang pinag-aralan na. Praise God. Yan po ang nangyari. So, nag-apply siya, natanggap siya doon sa piggery. Ang kanyang designation, ang kanyang position doon sa piggery, hindi po siya ay security, hindi po siya mga delivery o naman. Siya ay piggery boy. Yan po. Wala sa Bible yan, pero ni-research ko, piggery boy pala siya. Amen. Ang piggery boy ay ang trabaho niya ay mag-alaga ng baboy, magpakain ng baboy, magpaligo ng baboy, maglinis ng kulungan, lahat ng mga marurumi doon, mga maamoy, kanyang linisin. Yan po, trabaho niya araw-araw. At sabi ng salita ng Diyos, sa ano ba sa verse na yan? 15. And he went to join in himself in citizen of that country, and he sent him into the fields of the swine, and he would fain have his belly with husk, and swine did eat, and no man gave unto him. Amen. No man gave unto him. Sa kanyang trabaho na kanyang pinapasukan, hindi libre pagkain. Sipin mo yan, kapatid, ang trabaho niya. Nagpapakain siya ng baboy, pero siya walang pagkain. Pinoprovide ng kanyang boss ang pagkain ng baboy, pero siya walang pagkain. Think about na isang Kristiyano, isang pamilya na ganyan. No man gave unto him, kapatid. Yan po ang nangyayari. No man gave unto him. So, napilitan siyang mamasukan doon. Hindi libre pagkain. At makita natin, sabi ng salita ng Diyos, wala siyang makain. Yung pagkain niya ay pagkain din ng baboy. Mapipilitan siya na pagkain ng baboy. Kinakain niya rin. Amen. Pagdating ng supply ng pagkain ng baboy, inahati-hati niya na. This is for you, this is for me, this is for you, this is for me. Pasensya ka lang mga baboy kasi akin ito, sa iyo ito. Pinipili niya pa. Pinipili niya mga litson doon at mga adobo sa kanya. Ay mga panis-panis, bigay sa baboy. Ganon. Ang buhay niya, araw-araw, kapatid. Mas masarap pa yung pagkain ng baboy, wala sang pagkain. Amen. Alam naman natin ang pagkain ng baboy, sabi ng Biblia. Amen. Alam mo na ang pagkain ng baboy. Ay ang kung kumain pa mga baptist, iwan ko lang. Ay ang baptist kumain, wala nang matira-tira. Amen. Alam naman natin ang pagkaing baboy, yan po ay mga tira-tira. Mga panis, mga tinik, mga buto-buto. Buti kung buto-buto, ay puro buto. Puro buto. Yan po. Yan sa hapon ang payat. Puro buto. Puro buto. Yan po, pag payat ka sa hapon, puro buto. Ibig sabihin, payat ka. Pag mataba, puro sibo. Puro sibo. Ay, excuse me sa mga ano. Hindi ko kayo sinasadya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Yan. Yan ang pagkain niya araw-araw. Yan. Nawala ng kanyang kaibigan. Dami niyang kaibigan. Maraming pera. Ganyan ang buhay, kapatid. Pag maraming kaibigan, marami kang pera, maraming kaibigan. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Pag nagkasakit ka, kahit medical, kahit biologic, walang bibili sa iyong kaibigan. Tandaan natin yan, kapatid. Pero painom ka ng painom, pa-sigarilyo ka, iyon. Palibre-libre ka. Pagdating ng oras, sa panahon na ikaw ay may problema, wala na po ang iyong kaibigan.
Yan po sabi ng Biblia. Oh. Ano ba sabi diyan? Separate your neighbor. No. Poverty, separate your neighbor. Yan. Pag ikaw ay mahirap, yan po. Wala nang mga ngamusta sa iyo. Amen? Pastor Bong, kamusta ka na? Pag wala nang ngamusta sa iyo, ibig sabihin mahirap ka. Pag may nangangamusta sa iyo, Brother Jan, kamusta na ang buhay mo? Ibig sabihin, meron ka na. May nangangamusta na ba? Wala pa? Wala pa. Amen. Kaya magsikap ka para ipapakamusta tayo ng ating mga kaibigan. Amen. Pag walang pumapansin sa iyo, wala. Amen. Walang nagla-like sa Facebook mo. Pero pag may ano ka na, marami nagla-like. Ibig sabihin, mayroon na ito. Amen. Maano ko lang yan singit. Amen. Yun, wala sang kaibigan. Ngayon, ang nangyari sa verse 17 na. Ganun lang buhay. Kaya sa verse 17, nag-isip-isip na siya. Yan, verse 17. Yan sa verse 17. And when he came to himself, and he said, how many hired servant. Amen. Makita natin, kapatid, no? Makita ka ng taong ganyan. When he came to himself, nagsasalita na siya sa kanyang sarili. Naku po, makita ka ng itang tao na nagsasalita na kanyang sarili. Iba na yan. May problema na yan sa kanyang kapag-iisip. Amen? May mga tao ganyan eh. Siya lang naman mag-isa, nagsasalita. Amen? Ito naman kasi, dahil sa gutom, mula sa kinakain na, gutom na ang inabot, pinasok yung hangin ng kanyang utak, nagsasalita na sa kanyang sarili. At ang sabi niya sa kanyang sarili, wala naman siyang kausap. Ganyan, kapatid, pag nawala ka sa presensya ng Diyos, wala kang kausap, ikaw mismo, sarili mo. Amen. Ganyan ang nangyari. Nag-isip-isip siya, kinakausap niya kanyang sarili, at nagsalita sa mag-isa. Ang sabi niya, ilan ang katulong ko sa bahay? Ilan ang aming katulong doon ng aking tatay? Maraming pagkain, sobra-sobra ang pagkain. May Jollibee, may McDo, may mga pizza, sobra-sobra nakakalat ang pagkain, sobra-sobra sa rip, nakakapanis. Ako dito, gutom. Isipin mo yan, kapatid. Ganyan ang mangyari sa atin pag lumayo tayo sa Diyos, kapatid. Famine will come in our lives. Amen. Yan po ang nangyari. Doon pa sa tatay niya, ang mga katulong doon, ang kanyang mga empleyado, libre papagkain, libre tirahan. Itong prodigal son na ito, walang tirahan, walang pagkain, wala lahat, hindi libre. Ang hired servant, nag-enjoy doon sa tahanan niya, siya malungkot, miserably ang kanyang buhay. Kapatid, pag wala ka sa presensya ng Diyos, ang pamilya na wala sa presensya ng Diyos, miserable life will come in your life. Famine will come in your life. Amen? Dito po sa pigiri na ito. Kaya gutom siya. Kaya naisip niya, babalik ako sa aking ama. In verse 18, sabi niyo, I will rise and go to my father. Nagawa siya ng desisyon, kapatid. This is the right decision na kanyang ginawa, kapatid. Naisip niya, na-realize niya na siya bumalik loob sa kanyang tatay. Ganyan dapat, mga kapatid, mga tatay, mga pamilya, ang isipin natin, pag tayo lumayo sa Panginoon, dapat you have self-realization. Go back to God. Amen. Anong sabi niya? Ako'y nagkasala sa iyo, Ama, nagkasala ako sa iyo, at nagkasala ako sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 19, hindi dapat ako karapat-dapat na tawagin mong anak na. Bilangin mo lang ako na isang boy, isang katulong, kapatid. Ang sabi niyang, anak. Amen. He humble himself. Amen. Siya ay nagpakumbaba. Yan po ang kailangan natin, kapatid, magpangbaba tayo sa Diyos. At sabi niya sa verse 20, siya ay tumayo at pumunta, bumalik sa kanyang ama. At nakita, the verse 20, malayo pa, nakita ng kanyang ama, kapatid. Nakita ang kanyang, ng ama, ang kanyang anak.
Oo, ang sabi niya doon, tumakbo ang ama at sinalubong ang anak. Think about, yung ama, senior citizen na yan, patakbuhin mo pa yan, kapatid. Dahil sa excitement na sa kanyang anak, kapatid, nagkaroon ng saya ang kanyang anak. He welcomed his son, the prodigal son. Amen. Ganon, kapatid, ang Diyos natin. Kahit anong sama natin, kapatid, basta tayo bumalik loob sa Diyos, kapatid, ay handa tayong tanggapin ng Diyos. Mayroon siyang compassion, mayroon siyang mercy, kapatid. Ito po ang ginawa ng isang tatay. Amen. Malayo pa lang, nakita niya na. Nahabag sa kanya kaagad ang kanyang tatay. Tumakbo ang tatay, kapatid. Sinalubong ang anak. Niyakap, hinagpan. Ano yan? Tawag yan? Hinagkan ng kanyang anak. Ang sabi diyan, compassion and run, and he fell on his neck and kiss him. Amen. Bigyan mo yun, kinoberan kaagad ng tatay. Amen. Alam mo ba, bakit kinoberan ng tatay niya yan? Mabilis kaagad. Kasi mga kapatid, ang prodigal son, pag ikaw ay isang prodigal son, ikaw ay rebellious son, ang parusa sa iyo ay ikaw ay stoned to death. Siguro alam ng mga kapitbahay na itong taong ito ay prodigal son ito, kailangan papatayin ito, batuhin ito hanggang mamatay. Pero ang kanyang tatay, inuna niya agad para i-cover ang kanyang anak, kapatid. Pag pag binato ang kanyang anak, ang tatay matatamaan. Ganon ang ating Diyos, kapatid. He is willing to die for you. Kahit ikaw nagkasala, tumalikod sa Diyos, God is willing to forgive you if you repent and humble yourselves to God. Amen. Kaya ito mga kapatid, si tatay, Tay, sabi niya, patawarin mo kung nagkasala ako sa iyo at sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat, tawagin mong anak, sa verse 22. Anong sabi niya, verse 22? What a blessing. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put on unto him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Kapatid, nakakamiserable itong anak na ito. Ang sabi ng tatay, ay mga servants, dalhin ninyo ng the best robe ito, bigyan ito ng magandang damit, at isuot sa kanya. What a blessing. Amen? Kasi wala ng damit, naked na ang prodigal son. Ganon, kapatid. Pag wala ka sa Panginoon, you are naked, kapatid. Wala ka na. Kaya nga, pag nawala ka sa church, ay mawala ka ng damit. Kung wala kang damit, kapos-kapos na ang damit mo. Amen. Ito ang nangyari, kapatid. At sabi niya, lagyan nyo ng yan. Suotan ninyo ng sing-sing. Ano ang symbol ng sing-sing? The symbol of sonship. Tanda yan na siya ay anak ng kang amo. Amen? The symbol of sonship. The ring on his hand. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yan po. We are the son of God. Tayo anak ng Diyos nung tumanggap tayo sa Panginoon. Kahit wala tayong ring, kapatid, tayo ay tanda na tayo anak ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, binigyan siya ng sapatos. Amen? At pinakamaganda, verse 23. Sabi ng tatay, verse 23, bring hither fatted calf. Bring. Kunin ninyo ang pinataba kong baka. Amen? Biro mo yan, pinakamatabang baka. And kill it! Amen? Parang presidente, I will kill you. Kill it! Sabi ng tatay. Katayin mo na yan. At magluto ka na kayo ng kalderita, papaitan, at bulalo. Magkakain tayo at makisaya at magkaroon tayo ng fellowship. What a fellowship with the Father and His Son, kapatid. What a great fellowship pagkasama mo ang Diyos, kapatid. Kaya mahirap lumayo sa Panginoon. Wala kang sigla. Ang sabi niya sa verse 22, nagpasalamat ang kanyang tatay.
sa tuwa, kapatid. Kasi sabi niya, ito ang aking anak, namatay na ito. Ngunit muling nabuhay. Amen? Yan po. At sila naging masaya. And they began to marry. Oh, mga kapatid, lagi kong sinasabi, wala nang pinakamasayang buhay na maliban na ikaw sa kalooban ng Diyos. Amen. Oo. Tapos na yung kwento. Mag-invitation na tayo. Amen. Oo. Yan po, kwento pa lang. Oh, wala tayong oras. Sige, gagawin ko na lang 4 minutes ito. Ano ba kita natin, kapatid? Oo. Oo. Hindi pa tayo mag-invitation. Nabigay ko muna mga puntos very clearly. Oo. Kaya, why many families fade away? Nakita kayo pamilya, nagsisimba, tapos wala na sila, mga anak niya, wala na, pariwara, sira ang buhay. Makita na kayong ganon, kapatid. Bakit kaya? Anong nangyari? Anong nangyari? Kaya I want to connect this story to the family. Anong nangyari sa prodigal son? Yan po, no? Self-will, number 1. Because of his self-will. Self-centered family. Ito ay pamilya na walang kinikilala na authority. Yan po. Ang tawag yan ay self-will family. Ang pamilya na hindi kumikilala sa authority. Oo. Yan po. Kundi ang kanyang sarili. Yan po ang self-will. Ano ibig sabihin ng self-will? Self-will means steadfast adherence to an opinion. May sarili siyang opinion. Amen? Kung sariling opinion, ang tahanan magulo. We don't need opinion. What we need is conviction. Because conviction is always backed up with the Word of God. Amen. Yan po. Yan po ang self-will. Walang kinikilalang authority maliban sa kanyang sarili. Yan po ang self-will. Amen. Para yan atheist. Alam nyo na ang idea ng atheist. Atheist is self-will. Hindi kumikilala sa Diyos. Amen. May nagsabi ng isang atheist sa pastor. Sabi niya, wala akong Diyos. Sabi ng pastor, may Diyos ka. Sabi niya, hindi ako kumikilala sa Diyos. Sabi niya, may Diyos ka. Oo. Saan ang Diyos ko? Magsalamin ka. Tumingin ka sa sarili. Tumingin ka doon sa salamin. Makita mo ang mukha mo. Iyan ang sarili mo. Iyan ang Diyos mo. Yan po, self-will ang tawag. Amen? Ang kinikilala niyang Diyos, sarili niya. Kaya ang sarili niya lang ang sinusunod. This is what happened to the prodigal son. He is a self-will Christian. Sarili niya ang kanyang Diyos. Amen? Sarili ang kanyang sinusunod. Wala siyang authority. Wala siyang sinusunod, kapatid. May sarili siyang opinion. May sarili siyang paniwala. At ang paniwala niya ay ang kanyang sarili. And that is self-will, kapatid. Hindi siya, wala siyang ni-respect na authority. And the self-will is called rebellion. Amen? Biri mo, rebellion. No, yan po ang synonym ng self-wills. Rebellion. Ang prodigal son, kapatid, is a rebellious child, kapatid. Gusto niya, kaya mga kapatid, ayaw niyang sundin ang mga authority na binigay ng Diyos. Yan po ang self-will. Kaya gusto ko po i-connect ang mensaheng ito sa family. Amen. Oo. Yung father is the represent God. The father. Amen. Represent God. Oo. Yung tahanan, represent the church. Amen. And the son, the prodigal son, represent family. Amen. Yan po. So, ang family, the prodigal son is rebellion. Self-will. Ang family na self-will, yan po ay rebellion. No?
against the Father, against God. Mga kapatid, walang kinikilala na authority, hindi kinikilala ang Diyos, kapatid. Ano ang mangyari sa pamilya na hindi kumikilala sa Diyos? What happened to that family, mga kapatid, na self-will, hindi siya kumikilala sa Diyos, na ang Diyos may authority ng ating buhay. He is the author and finisher of our faith. Siya ang Diyos natin, the Creator, the Savior, the Provider, the Protector of everything. Yan ang Diyos natin. Pero itong taong ito, hindi kinikilala ang Diyos. Amen? To look at family, kapatid, na walang Diyos. Hindi kumikilala sa Diyos. Walang simbahan, mga kapatid. Walang Biblia. Walang standard sa kanyang buhay, kapatid. Walang sinusunod na authority. What happened to this family? This family will fade away. Amen? Mawala ito, ang pamilyang ito, kapatid. Isang araw, kung ang pamilyang ito ay wala, hindi siya mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid. Mawala itong pamilya. Oo. Na ang pamilyang ito, walang Bible, walang standard, walang pamantayan, kapatid. Oo. Walang standard ang kanyang buhay, kapatid. Walang pamantayan ng kanyang buhay. What happened to this family? This family will fade away. Hindi tamang order, kapatid, ang pamilya. Hindi nakapattern sa Diyos ang kanyang pamilya. Amen? Alam mo ba ang pattern? God. Next, the Father is the head. Amen. The wife is the next is wife. You need to submit in Ephesians chapter 5 verse 22. The husband is the head, the wife should submit, and the children should obey in Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Amen. So yan po ang pattern ng Diyos. God, Father, the mother, and children. Amen. Pag irambol ninyo yan, magkagulo ang pamilya. Amen. Kung si nanay ang leader, oo. Tapos si biyanan, leader din sa bahay. Amen. Ano mangyari sa bahay? Magulo. Oh, at si anak, leader din. May problema ang bahay. Ito po ang nangyari sa parable. Ha? This family is a self-will family. Self-will son. Self-will Christian, kapatid. Oo. Self-will. Tingnan niyo sa verse 12. Yes, sa verse 12. Bilisan ko lang, verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that felleth to me. Tingnan nyo na maigi, kapatid. Give me, Father, give me the portion of goods and felleth to me. Tatay, ibigay mo na ang aking mana dahil ako, aalis na, ako, lalayas na sa bahay na ito. Aalis na ako sa kuko ng agila. Yan po ang sabi niyan. Sa Greek word, yan, sabi niya. Amen. So, makita natin, ang patakaran ng mana, ang tatay may authority. Ang tatay dapat ang magbigay ng mana. Hindi po ang anak ang mag-divide ng mana. Ang tatay dapat ang mag-distribute ng mana. Ito ang nangyari. Ang anak na ito, pangalawang anak, siya po ang maggusto maghari sa tahanan. Oo. Kaya maraming mga tahanan ngayon, ang mga anak, sila ang hari ng tahanan. Kaya nga ang tahanan, magulo ang tahanan. Miserable ang tahanan, kapatid. Bakit? Ang namumuno, hindi ayon sa pattern ng Diyos, kapatid. Ito, ang tahanan na ito. Si Bunso, ang may kapangyarihan sa loob. The second son. Mas makapangyarihan pa siya sa eldest son. Kay nanay, kay tatay. Think about that. Oo. Na si tatay dapat may authority. Ang pangalawang anak. Oo. Si anak ang nagdidikta ngayon kay tatay kung ano ang gagawin. Tay, akin na yan. Oo. Dito naman si anak. Oo. Nag-uutos kay tatay. Oo. Yan, si anak. Yan, maraming ngayon
mga anak, may authority sa kanyang mga magulang. Oo. Yan. Marami, binabypass nilang authority ni tatay. Amen? Oo. Sipin mo yan, kapatid. Sipin mo yan itong prodigal son. Self-will Christian, kapatid. Ito po ang patakaran sa kanilang tahanan, kapatid, na si bunso ang nasusunod. Oo. Siya ang paborito ni tatay. Oo. Kaya ano nangyari? Binaypass niya si nanay. Instead na si bunso dapat magsabi, Nay, sabihin mo nga kay tatay, kunin ko na yung mana ko. Kasi mag-abroad na ako eh. Alis na ako dito sa bahay. Nay, ano kita? Wala, hindi mo lang sinabi kay nanay. Hindi mo lang sinabi sa kanyang panganay, Kuya, baka malakas ka naman kay tatay. Oo. Wala! Tay, give me this portion. Tay, bigay mo na sa akin yan. That's authority. Siya po ang may authority, kapatid, sa loob ng tahanan na dapat si tatay ang head, si nanay mag-submit, si anak sumunod. That's the pattern from the Word of God. That is the standard. Amen? Kapatid, kung yan ang pattern, katulad ng prodigal son, mawala kayo sa Panginoon, your family will fade away. Mawala kayo sa simbahan, mawala kayo sa kalooban ng Diyos. What happened to this family? Your family will fade away, kapatid, from God. Napipris ko na yan, authority. Kailangan mamuhay tayo na mayroong authority. Sumusunod tayo sa authority, mga kapatid. At ang authority natin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos, kapatid. Walang mangyari sa buhay natin, kapatid, kung tayo ay may sariling sinusunod. You are self-will Christian, kapatid. Katulad ng prodigal son, one day, you will fade away. Amen. Kung ganyan ang pamilya natin, nakakalungkot. Hindi kumikilala sa authority. Higit sila sa authority ng Diyos, kapatid. At salita ng Diyos. The Bible, na kapatid, is the author of this book. Ang Diyos natin dapat ang may authority ng buhay natin. At ito ang standard at pamantayan ng buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya walang mangyari, kapatid, kung hindi tayo kumikilala sa authority. Look at this prodigal son. Ang kanyang mana kinuha. Yumaman, maraming pera, kapatid. Pero nangyari sa kanya, wala, family, paid away. Kahit sabihin natin, marami kang pera, mayaman ka, marami kang ari-arian, marami kang resources, mawala lahat yan, pag wala ka sa Panginoon. Mawala. This prodigal son, what happened to him? Ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng property, lahat ng yaman, nauwi sa wala because wala sa presensya ng Diyos. Self-will. And self-will is a pride, kapatid. Ayaw magpasakop sa Diyos, sa pastor. Ayaw magpasakop sa magulang, kapatid. Kung ikaw, anak, learn to submit to your parents. Learn to obey in your parents. Ano mangyari sa ating kapatid? Pag wala ka, authority sa buhay mo, kapatid, you will fade away. Family will fade away, kapatid. Pag self-will ka. Alam mo, ang self-will is pride. And pride, go it before distraction. Anong distraction? Masira ang iyong buhay, mga kapatid. Masira ang iyong pamilya. At sira na, kapatid. Kung hindi pa sira, masisira yan, kapatid. Kung wala ka sa Panginoon. Amen? And your family will fade away. Amen? Yan po ang mangyari sa atin. Yan po ang mangyari sa atin. Si tatay. Halimbawa si tatay. Fade away. Wala sa Panginoon. Sunod si anak. Alis na rin. Yung anak niya, apo, wala na rin. Yung apo-apo, wala na. Sunod-sunod na sila. The family will fade away. Yan po mangyari, kapatid. Number two. Siya ko lang. Selfishness. Sabi rito sa verse 12, give me. Look at the word. Give me.
Kanina, ang in-expound ko, yung give. Ito naman, me. Yan lang po ang bilugan nyo. Me. That is selfishness. Amen. Yung me. Selfishness, excessive interest to oneself, ibig sabihin, concern with one desires, need, and interest. Me. That is me attitude. Delikado pag mayroon kang me attitude. Makasarili ang pag-uugali mo, kapatid. Wala kang pakialam sa iba. Gusto mo, sarili lang. Pag okay ka lang, sarili mo, okay ka na. That is selfish. Amen. Ang selfishness, sarili lang ang agenda mo sa buhay. Alam mo ba ang selfish na tao? Selfish na pamilya? Makita na kayo ng pamilya na selfish. May sariling programa. May sariling schedule. Oo. Makita ka ng pamilya na ganito. Selfish, may sariling schedule. May oras ng pananambahan. Bukas pa yan manood ng live stream. Oo, sa YouTube pa yan manood. Oo. Hanapin niya ang service natin kahapon. Oo. Oras ng service. Oo. Hindi manood ng hindi siya nag-involve sa ating worship service. Hindi siya nag-involve sa worship, corporate worship, kapatid. Hindi pa yan nagbibiis pag mag-worship. Hindi pa yan nagbibigay sa ating worship. Yan po ang selfish me attitude. Me first attitude. Oo. Yan, me first. Oo. Kilusan ng Mayo 1. May 1st. Oo. Lagi yan sa kilusan. Lagi yan kumukontra. Selfish. What we need is not selfish. Me first. We need is God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What we need is God first, not self first. Not me first. God first. That is God's principle from the Word of God. Amen? Oo. Dapat mawala ang me attitude. Amen? Oo. Pag may income, huli ang Diyos sa budget. You are me attitude. Amen? Oo. Inuuna mo na kuryente, tubig, water bill, electric bill, ano pa mga bill, food, clothing, shelter. Ang huli, Diyos, 20 pesos. Lord, sorry, 20 pesos na lang ang natira. Balance. Amen. Hindi ganon, kapatid. God first in our giving. Seek ye first the kingdom of God. Bring ye the tithes into the storehouse. Tithes is first. Belongs to God. Amen. Don't be selfish. Ang selfish, hindi pa nagbibigay, hindi pa nagsosoul winning, hindi pa nag-invite pag evangelistic meeting every Saturday. Walang kaluluwa na naliligtas, kapatid. That is selfish. Bahala ka na, bahala kayo. Basta ako ligtas patungo sa langit. Bahala kayo kung kayo sa impyerno. That is selfish attitude. Amen. Oo. Mga kapatid, hindi tayo naligtas para pumunta lang sa langit. Oo. Selfish ka kung gusto mo lang pumunta ka lang sa langit. Oo. Kung sa langit, ano ang gagawin mo? Oo. Ang langit ay wala ng tulugan. No more nights there. Oo. Ano ang gagawin mo sa langit? Matulog-tulog ka doon sa langit. Wala namang tulog-tulog sa langit. Oo. No more nights there to sleep. Ano ang gagawin mo sa langit? Oo. Ang langit, lugar ng pag-aawitan. Lugar ng preaching doon sa langit. Sa langit, nagakantahan. Ikaw nakatulala sa langit, hindi mo alam ang mga songbook, hindi mo alam ang mga Baptist favorite, mga awitin natin, hindi mo na alam, kapatid. Hindi ka umaawit. Wala kang alam sa awiting makalangit. Ang alam mo, mga rock music, ungodly Satan music. Pagdating sa langit, hindi mo alam kung paano mag-worship sa Diyos sa pamagitan ng pag-aawit. Pag may awit,
awit ka, ibigay mo na, and that is the last song for you. For God, para sa God. Amen? Oo. Ay dito pa lang sa lupa, alam mo ba sa langit, ano ang gagawin natin sa langit? Sa langit, wala nang giving, wala nang tithes and offering, wala nang first fruit, wala nang sacrificial, wala nang faith promise, love offering, wala nang offering doon sa langit. Wala na tayong building project sa langit. Saan ka magbibigay? Ngayon na, dito pa lang sa lupa, magbibigay ka na. Kasi ang kayamanan mo, hindi na yan kailangan sa langit. Kasi doon sa langit, ginto na, maglalakad ka na sa ginto. Kaya ang ginto mo dapat dito na ibigay sa gawain ng Diyos para may tayo natin ng building. Para marami maligtas. Amen. Kaya huwag natin kalimutan yung mga faith promise natin, mga missionary natin. Don't be selfish. Alam ba, kahit walang pera, walang budget ang pera ng missionary, dumudurugo ang puso ko. I don't want to miss to send support to our missionaries. Oo. Ilang Sunday na, hindi na ako tumatanggap ng allowance. I give it to the missionary. Oh. I live by faith today. Amen. Dati hindi ako sanay na walang pera. Ngayon sanay na ako sa walang pera. I give it to the missionary. Oh. Pag sinabi ng missionary, Pastor Bong, kamusta ka na? Ibig sabihin, mayroon na siyang ibig sabihin. Pastor, kamusta ka na? I am praying for you. Naku po, maghanap ka na ng Palawan. I-send mo na yan. Pastor, wait for me. Mamaya nandyan na. Amen? Ganun po. Oo, nangailangan na sila ng tulong, kapatid. Ay kung walang budget sa faith promise, saan ako kukuha? Oo. Kasi hindi pwede. Oo. Kaya gagawa tayo ng paraan. Para. Oo. Matpadalan sila, kapatid. Lahat ng binta ni Joka sa sagip, pinadala ko. Joka, yung binta mo sa sagip, padala mo natin sa missionary. Kaya wala nang puhunan si Joka. Kaya gusto niyong bumili, magbigay muna kayo bago tanggap ng sagip. Amen. Oo. Yan, lastly na, kapatid. Ano yung pangalawa? Selfishness. Don't be selfish. Love God. Amen. First. Number 3. Tatlong verse lang pala. 13. And now, not many days after younger son gathered all together and took his journey into far country. Far country. He took his journey in a far country. What is third point? Separation. Amen. Naghiwalay siya. That is a very dangerous thing to decide to every family to separate from the presence of God. Very dangerous to your children. You rear your children to the place without God. You bring your children to the place without God. Think about your family, your wife, your children. What happened to your children? It will fade away. Separation. Oo. Nung nabinta ang lahat, nagkapera na, umalis na, umiwalay sa ama. Hindi ito yung kwento. Bilisan ko lang, umalis sa ama, kapatid. That's what happened, kapatid. Sa isang pamilya na umalis, kapatid. Umalis sa church, iniwan si pastor. Iniwan kapatiran, pumunta doon sa malayong lugar, nag-backslide, in-isolate ang kanyang sarili doon sa Panginoon. Nag-isolate sa kanyang sarili. Amen? He isolate himself from the Lord. He separate. Oh, yan po ang gawa ng COVID ngayon. I-separate ka. Hindi kayo sama-sama magsimba. Oo. Salamat, mayroon tayong fellowship. Oo. Yan ang gusto ng mundong ito. The world wants us to isolate ourselves from God. Walang simba. Walang simba. Separate means to disconnect. Amen? I-disconnect ang pamilya sa Diyos. Amen? Oo. Yan po. Hindi pwede magsama-sama. Ano ngayon? Ang labanan, kapatid, survival sa pag-worship ang mga churches. Separation. Ang gusto ng diablo to separate from the presence of God is a very dangerous decision. Is a very dangerous thing. Amen.
Makita natin, meron ako na balita, babae, galing sa abroad, umuwi, in-isolate. May sakit, in-isolate sa hotel, nag-isa lang, 14 days. Hindi abot ng 14 days, patay. Nabasa niyo sa Facebook yan. Nakakalungkot, hindi niya nakita mga anak niya. Dito na sa Pilipinas, hindi niya nakita anak niya. Kasi na-isolate siya. Na samantala, negative naman siya. May kaso ngayon yan, negative. Pero na-isolate pa rin sa hotel. Hindi siya nakauwi sa kanyang pamilya, na-depressed, na-stress doon sa hotel. Mag-isa, kapatid. Namatay ang babae. Bata pa, maliit pa mga anak. Kapatid. Bakit na-depress? Stress. Fear, nagtakot. Na-isolate siya ang kanyang sarili. Kapatid. Sa kanyang pamilya. Ganyan ang mangyari sa ating kapatid. Pag nag-separate tayo, you will die spiritually. Separation is death. Separation is disconnecting ourselves from the presence of God. Amen. Pag wala ka sa presensya ng Diyos, amen, you disconnect. Alam ba, pag wala ka sa Panginoon, you miss something sa Panginoon. Ano ang mawala? You miss the presence of God. Pag wala ka sa Diyos, kapatid, you miss His presence. Hindi mo maklaim ang Matthew 28 verse 20, I'm with you always unto the end of the world. Hindi ka kasama. Hindi mo maklaim ang Psalm 23 verse 4, Thou art with me. Though I walk in the shadow of death, I will fear no evil because Thou art with me to comfort me. Amen? Mawala yan sa atin. Mahirap mga kapatid, mamuhay ka na wala sa presensya ng Diyos. Amen? If you separate yourself, tandaan niyo ito, maraming mga peace, hindi lang for peace ang mawala sa iyo. Number 1 P, you miss the presence of God. Hindi mo na kasama ang Diyos kailanman. Hindi mo na. You disconnect your fellowship from the presence of God. Bagamat ikaw anak ng Diyos, pero you miss the fellowship of the presence of God. Amen. Ano pa? You miss the preaching of God's Word. Ma-fade away ka. You miss the preaching of God's Word. Wala ka nang marinig na salita ng Diyos. Nagtatawanan na kami sa preaching, kapatid. Kasi ang preaching, purong jokes. Tumatawa ka pag may mga jokes. Kapatid, si pastor. Kaya ang hindi mo nakalimutan, yung mga joke ni pastor, ang mga points, bahala na. Amen. Walang mangyari sa atin. You miss the preaching. Malulungkot ka, kapatid. Makasimangot ka. Hindi ka na masaya ang buhay mo, kapatid. You miss the preaching of the man of God. You miss the message from the Word of God na dapat ang mensahe para sa iyo. Wala ka. You miss the blessing. Yung message para sa iyo na Inanda ng pastor, tapos wala ka pa. Kaya lagi ako naghanap, wala si kapatid. Because he missed the message. Na dapat ang message para sa kanya. Kaya nagpre-request siya, ay sis, Brad, yung preaching ko ng Sunday, yan na ang pre-request mo. You miss the preaching of the man of God. You miss the people of God. You miss the fellowship. Ay, mami, marami ka may miss. You miss the fellowship. Every Friday, nagkakainan, nagtatawanan, kapatid, masaya kami, nagpe-fellowship. And you miss the people of God. You miss the men of God. You miss the preaching. You miss the fellowship. You miss so many things pag wala ka sa Panginoon. Amen? Ano pa? Na letter P. No. You miss the people of God. Hindi mo nakilala ang mga miyembro. Marami na po nang baptize. Marami na tayong mga new members. Hindi mo nakilala ang members. Ikaw ay strange na sa simbahan. Ikaw na ang bisita. Pagdating mo sa simbahan, baka isiran ka. Marami kaming ganyan. Nabalik sa church. For how many years? Siniran. Ay Brad, wag mo na yan. Nag-backslide yan, bumalik na. Na-open pa yan, siniran mo ulit. Mas umubra na sa langit yan. Amen. Yan po, mga kapatid. You miss the people of God. You miss the preaching. You miss the presence of God. Another thing, you miss the place of God, which is the church. You miss the church of God. Wala kang simbahan. Hindi mo alam ang church natin, may building na pala. Wala na kami sa lugar. Doon na kami nag-enjoy sa building. You miss the commitment. Hindi ka nakapag-commit sa building. Yari na ang building kasi nawala ka. And you miss the giving, you miss the commitment, and mga kapatid, I believe you will enjoy your money, mga kapatid, but you are selfish, you separate from God. Maging masarili ka. Amen.
marami kang mamimiss, kapatid. Oh, marami. Ano pa ang mamimiss natin? Oh, you miss the plan of God. Oo, mga peace yan. May plano ang Diyos sa atin. Ano sabi niya sa Jeremiah 29, verse 11? Basahin natin. Jeremiah 29, verse 11. I-plus natin. May word dyan. I think toward you. I think toward you. May plano ang Diyos sa akin. Jeremiah 29, 11. Oo. Dinibilisan ko na kasi. I think toward you. I know the thoughts that I think toward you. Think about our God. Nag-iisip sa'yo. May plano sa'yo. Sino ba tayo na ang Diyos magplano ng buhay mo? Amen? Oo. May plano ang Diyos sa'yo, kapatid. Ay kung wala ka, umalis ka, nagseparate ka. Ang plano ng Diyos, wala na. Anong gagawin mo doon sa labas? Anong gagawin mo? Magpaplano ka ng sarili mo. Pag ikaw magplano, anong mangyayari sa'yo? Palpak, sablay, walang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Bakit? Hindi mo kasama ang Diyos. Oo. Kaya pag may plano ka, isama mo lagi ang Diyos. At kung wala kang plano, may plano ang Diyos. Alam ko, marami kang plano. Ang iba sa atin, wala namang plano. Pero tandaan natin, ang Diyos may plano sa atin. He said to the Lord, thoughts of peace. Ay, ang isip ng Diyos. Kapayapaan. Oo. Not evil, hindi ka, ang plano ng Diyos, hindi sa ikasasama mo. To give you an unexpected end. Marami kang mga unexpected blessing. Hindi mo na-expect. Wow. Ito pala ang plano ng Diyos sa akin. Kaya pala ayaw ng ganito. Kasi gusto niya ito. What a blessing. Kaya pag may mga trials, pagsubok, sige lang, kapatid, may plano ang Diyos diyan. Maganda. Ito pala ang reality. Amen? Ano pa? You miss the plan of God. Pag wala ka, umalis ka sa gawain ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Naku po, you miss the plan of God. Napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. Umalis ka, asos ang sarili mong plano, wala sablay. Amen. Ito pa, lastly. You miss the program of God. Amen. 1 Corinthians 2:9. Programa ng Diyos, kapatid, napakaganda. Alam mo sa buhay natin, ang Diyos nakaprograma na. May schedule na ang Diyos sa atin, kapatid. Ang sabi diyan, but as is written, I had not seen, nor ear heard, neither entered into the heart of man the things that God prepared for them that love Him. Kapatid, God something prepared for you. That is His program. May programa ng Diyos sa iyo. Hindi mo na kailangan ng iyong sariling programa, kapatid. May programa ang Diyos. Napakaganda. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa kailanman naririnig. Pero, kapatid, napakagandang disenyo at plano ng Diyos sa buhay mo. Napaka-programa. Maganda. God has wonderful program and plan for your family, kapatid. May handa ng Diyos sa pamilya mo. Kapatid, no? May handa ng Diyos sa pamilya mo. Ito ang ibibigay ko. Ito ang ibibigay ko sa Dait family. Ito ang programa ko. Oo. Ito ang programa ko sa Manuel family. Wow, ang ganda. Oo. Lagay mo yung family mo dyan. Oo. Gabayno family. Yan. Oo. Maganda ang programa niya. Disenyo. Hindi mo pa, wala ka pang idea kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Napaganda ng programa sa iyo. Ang gawin mo lang, huwag kang umalis. Don't separate yourself from God. No? From the place of God. Huwag kang umalis doon from the preaching of God's Word. Oo. Huwag kang umalis sa plano ng Diyos. Huwag kang gumawa ng sarili mong plano. Ang plano ng Diyos sundin mo. Ang program ng Diyos, doon ka manatili sa programa ng Diyos. Kaya ang simbahan natin, may programa para ikaw pagpalain ng Diyos. Hindi nawawala ng programa ang ating simbahan, kapatid. Para yan ang programang yan ay programa ng Diyos para ikaw pagpalain. Amen? Isipin mo yan.
May programang Diyos sa Hilario family. Kay Brother Jan, may planong Diyos. Ngayon, ito nangyari. Sa 3 puntos, you separate. Umalis ka. Umalis ang Dait family. Umalis ang Hilario, Manuel family, umalis sila. Sample lang yan, mga kapatid. Ano mangyari sa atin? What happened to us? You miss the scheduled program. You miss the scheduled blessing. Sipin mo yan, hawak na ng Diyos ang blessing. Ibibigay na sa iyo. Ay, wala si Brother Jan. Wala yung Manuel family. Ay, si Persia, nagalanganin din. Si Anapi, wala rin. Nag-separate. Ano nangyari, kapatid? You miss the scheduled blessing. Naku po. Ano mangyari? Aalis ka. Aalis kayo. You miss the scheduled blessing. Ay, ang blessing darating. Wala ka. Anong gagawin? Ibigay ng Diyos sa Barona family. Yun. Naalis kayo. Yung blessing, kunin ko na. Alis pa kayo. Sa akin lahat ang blessing. Para isang pastor, alis kayo lahat. Pag malis kayo lahat, ibenta ko yung building. Mayayaman ako. Wala na kayong pera. Pag umalis kayo sa Panginoon, talaga totoo, mawalan kayo ng schedule blessing. Nakaschedule ng blessing sa iyo, kapatid. May nakalaan na. Ganun ang Diyos natin, kapatid. Hindi ka lugi. Don't separate yourself. You miss the blessing of God, the scheduled blessing. Kaya mga kapatid, huwag kang umalis. Your family will not fade away. Huwag kang umalis sa presensya ng Diyos. Don't miss the preaching. Don't miss the people of God. Don't miss the fellowship. Don't miss the place of God. Don't miss the plan of God. And don't miss the program of God, the scheduled blessing for your family. Huwag kang umalis. Amen. And lastly na, ito ko na i-end. Verse 17. Anong gawin natin, kapatid? Dito ko na i-end. Hindi na ako magsasalita rito masyado. Verse 17. What you are going to do as the head of the family, kung ikaw ay Kristiyano, anong gagawin mo? Verse 17. And when he came to himself, how many hired servants of my fathers have bread enough to spare? I perish with hunger. Ano ba ang gagawin natin, kapatid? Lastly, the solution. Ano ang solution mo? Para ang pamilya mo hindi mawala. Balik loob ka sa Panginoon. Revive your family again. Sabi niya, my son is dead and alive again. That's what we need to our family. Revive our family again. And they begin to marry. Maging masaya ang iyong pamilya. Maibalik ang sigla ng inyong pamilya. Ibalik mo yan sa church. Go back to God. Go back to church where you belong. Back to the will of God. Go back to fellowship. Go back to the work of God. Go back to the presence of God. And begin to marry. Ibalik mo ang sigla at saya ng iyong pamilya, kapatid. At wala nang pinakamasayang buhay na maliban na ikaw sa kalooban ng Diyos. Amen. That's what we need. Amen? Kaya magbalik loob na tayo sa Panginoon. Revive our family again. Don't let your family fade away. Alisin mo na ang self-will. Alisin mo na ang selfish separation from God. And the solution is what? Go back to God. Yan lang ating solusyon, kapatid. Wala nang ibang solusyon. Hindi natin kailangan ikot-ikot pa. Go back to God. He is willing. Tanggapin ka like father to his son.
excited siya makabalik sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos sa masalangit. Thank you, God, for your great message this morning. Now, nawa ang pamilya namin hindi mawala sa presensya ninyo, Panginoon. The message is clear today. Habang tinututog kahit panyaya, we come now to the most important part. The climax of our service today is the invitation. Go back to God today. Love your family. Sige po. Habang tinutog kahit panyaya, kausapin natin ng Diyos. That's what we need solution today. The solution is to go back to God. Kausapin natin ng Diyos. Make commitment to God to be faithful. Your family to be faithful in God. Don't miss the preaching. Don't miss the place of God. Don't miss the presence of God. Don't miss the plan of God. Don't miss the program of God. The scheduled blessing for you and to your family. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for your great message this morning. Thank you for the brethren. Thank you for the family. Thank you for the husband and wife, children who come to you with humble hearts, O God, nailing you, making commitment to be faithful, their family, to you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, O Diyos. Nawa ang mga pamilya namin, Panginoon, ay hindi mawala sa presensya ninyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita, sa manak ninyo, pagpalain mo po sila, Panginoon. Continue to bless them, O God. Bless this, the family, O God. Salamat po, Panginoon, sa ginawa ninyo ngayong umaga sa amin. I bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise God. Salamat po. I hope you learn something today. Nag-overtime lang po tayo. Tayo po ay sambay na po nating Diyos sa pamagitan nating pagkaloob. Thank you for our brethren who faithfully give their tithes and offering to the Lord. Thank you for sending your offering. Tawagin na po natin ang ating usher. Amen.
Tayo po'y manalangin. Awa naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God. Salamat po sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na amin pong natanggap mula sa inyong salita. Salamat po sa aming pong pastor, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit to preach your words, Panginoon. At dalangin po na, Panginoon, na ang mga salitang ayon po napakinggan sa oras na ito ay magamit po namin sa aming po mga buhay Kristiyano. At salamat din po, Panginoon, sa pribileheng ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay mabalik po namin ang aming po mga tithes and offering. Dalangin po namin, Panginoon, na ang pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. At pagpalain niyo po ang salapi na maliliko magamit sa ikalalago na inyo pong ministry, sa ikakabot pa po ng maraming tao na handa tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli kayo po ang magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ingatan, pagyamanin ang mga source of income po ng bawat isa, Panginoon. Patuloy rin po kayo magpo-provide ng pangailangan po ng bawat isa. At muli, humihingi po kami ng tawad sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless us again. Amen. Amen. Great preaching, great music. Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay? Salamat po sa mga gusto mag-commit sa ating monthly amortization para sa ating sakyan. Lumapit na kayo sa inyong mga leader. No? Mag-commit lang po kayo at sa ating monthly amortization. If you want to commit 1,000 para sa ating sakyan. No? At i-approach nyo lang ang inyong mga leader. No? Si Brother Fernan, si JB, tsaka si Iyo. Ano? At ako po ang sa area po 4 sa Bacoor. Sa Bacoor po ako. At gusto nyo mag-commit. May rami na po nagpipirma na rin po mga kapatid. No? Marami na. At gusto nyo lang makapagbahagi. Mag-sign na po kayo rito. At at the end of the month pa naman ang Diyos magpo-provide ng ating pangailangan. Kaya salamat po sa mga nag-commit sa mga hindi pa nag-commit ay sige po, no, gusto niyo magkaroon ng bagay para sa ating sakyan. Amen. Tayo po ay mawit bago ating closing prayer. Amen. Awitin po natin ang hymnal number 12. Great is thy faithfulness. Hymnal number 12. Awitin po natin. Great is thy faithfulness. On the first verse, all together, sing. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning
generations they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. On the second verse, summer and winter, and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. All nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy. On the third verse, pardon for sin and the peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 besides. On the chorus, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.